in Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tuloy po kayo sa ating misa ngayong linggo. Tayo'y nandirito, pinagdiriwang natin ang banal na kapistahan ng pagpapakita, pagpapakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag natin itong Linggo ng Tatlong Hari. Pero ang ibang salita nating ginagamit ay ang Epipanya ng Panginoon. Epipanya, ibig sabihin sa Ingles ay revelation, manifestation, ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo bilang hari ng mga hari, ang prinsipe ng kapayapaan, ang ating Diyos na nagkatawang tao. Ang ating Diyos ay isang Diyos na hindi malayo sa atin. Ang ating Diyos ay isang Diyos na malapit sa atin. Ang ating Diyos ay hindi isang Diyos na nakatago, kung hindi ang Diyos natin ay lantaran, ang Diyos natin ay nararanasan. Kaya naman, anuman ang bigat at hirap, anuman ang ating mga problema at suliranin, hilingin natin na makita natin ang ating Panginoon. Seek God, and God will show Himself to you. Find the Lord, and God will bless you. Sa napakaraming beses na kung saan hindi ang Diyos ang ating hinanap, kung hindi palagi tayong naghahanap ng pera, naghahanap ng pagmamahal, naghahanap tayo ng lakas sa ating pangangatawan, pero palagi tayong nabibigo dahil isa lang ang makakapagpuno sa atin, kung hindi ang Diyos lamang. Tayo humingi ng tawad sa Kanya para makita tayong minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa banal na Mariang Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo.
kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinahayag mo ang iyong anak sa aming bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba na may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap ang iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na darating silang may taglay na mga ginto at kamaniyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, sila'y bahagian, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kaniya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kaniya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas.
Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito. Para sa inyong kapakinabangan, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan pinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. At pinalakad niya sila patungo sa Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita nyo agad sa akin, upang ako din ay makasamba sa kanya. At lumakad ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak na mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina, si Maria. Lumapit sila, nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at hinandugan sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip,
na wag silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Blessed Sunday po. At Happy New Year po sa inyong lahat. Pwede pa po nating i-greet na Merry Christmas ang bawat isa. Sige nga po, Merry Christmas. Hindi pa po tapos ang Pasko. Sa atin po dito sa Pilipinas, mas mahaba po ang ating selebrasyon ng Pasko. Ang Pasko po natin dito sa Pilipinas ay nag-e-extend po hanggang sa kapistahan ng Presentation of the Lord o tinatawag nating Piyesta ng Candelaria sa February 2. Kaya po, kahit na hindi muna kayo magbaba o mag-ayos ng inyong mga Christmas decor, mas importante, mas mahalaga, pwede pa po kayong magbigay ng aginaldo at ng regalo. Dahil, ano po ba talaga ang espiritu, ang diwa ng Pasko? Pagbibigay, hindi po pagtanggap. Napakarami kasi sa atin. Pag Pasko, di ba, humihingi, nagpapalimos, nakikipamasko, may naghihintay ng regalo. Pero kung babalikan niyo po ang ating binasang ebanghelyo, tingnan niyo po, yung mga bisita, silang nagdadala ng regalo. Ayan. Yan po dapat ang ating makaugalian. Yung bumibisita, siya dapat ang nagdadala ng regalo. Pero baliktad po, di ba? Yung mga bumibisita sa atin, humihingi. Wala naman pong problema doon. Pero ang nakakalungkot, humihingi, minsan inuubos yung hinihingan. Wala pong masama sa pagbibigay. Pero tandaan niyo po, kailangan magkaroon po kayo ng limitasyon din sa pagbibigay. Dahil yung mga humihingi, wala pong limitasyon yan. Di po ba? At minsan, nakakaawa din po yung mga nagbibigay. Bakit? Kinukuyog natin sila. Yung mga nakikipamasko, napakarami, isang grupo, isang barangay. Pagkatapos po napuntahan yung bahay, ay parang po mga balang na ubusin lahat ng nandun sa rep, ubusin yung lahat na nandun sa wallet ng tao. Kawawa. Hindi po yan ang tunay na diwa at espiritu ng Pasko. Amen? Kung gusto nyo pong maranasan, maramdaman ang tunay na diwa ng Pasko, anong kailangan nyong gawin? Magbigay kayo. Huwag lang po kayong humingi, pero napakahalaga, umpisahan nyo na magbigay kayo. Dahil sa inyong pagbibigay, kayo din ay makakatanggap. Sabi nga po, it is more blessed to give than to receive. Subukan nyo po. Ilang beses ko na naranasan yan sa aking buhay. Pagkatapos ko nagbigay, pinapalitan po ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Baka yan ang isang dahilan bakit hindi pa pumapasok ang grasya. Gusto mong umapaw ang bendisyon ng Diyos sa iyo, matuto kang magsakripisyo. Matuto ka munang magparaya. Matuto kang magbigay. Matuto kang mag-share sa iba. Amen? Pero gusto ko po kayong tanungin, kumusta na po ang inyong bagong taon? Sa inyong pong paglalakbay sa buhay, paano nyo po mailalarawan ang inyong buhay ngayon? Kayo po ba ay nangunguna? O baka yung mga iba sa inyo ay nasa gitna pa lang? Pero alam ko marami sa inyo ay nahuhuli. Hindi po ba? If you're going to map out, if you're going to describe your journey in life, bagong taon, nasaan ka na? Where are you? Are you at the beginning? Are you at the first? Are you lagging behind? Or are you at the last? Saan po kayo? Alam ko po, marami sa atin ay nahuhuli. Hindi po ba? At pag ikaw ay nahuhuli, hindi po magandang feeling yan. Hindi masayang karanasan yan. At alam ko po, wala sa atin dito ang gustong nahuhuli. Amen? Walang masaya na nahuhuli sa buhay. Pero ito po yung gusto kong tandaan niyo mga kapatid. Pag kayo po ay nahuhuli sa buhay, pag kayo ay nahihirapan, pag wala pa yung tagumpay sa inyong buhay, kung hindi ka pa nangunguna sa iyong paglalakbay, kung ikaw man ay nahuhuli at nahihirapan, ano ang dahilan? Ito ay dahil wala kang niloloko at ini-scam na tao. Amen?
kung ikaw man ay nahuhuli at nahihirapan ngayon, tandaan mo ito. Ito ay dahil wala kang ginagamit na tao para manguna ka, para yumaman ka. Amen? Kung ikaw man ay nahuhuli at nahihirapan sa buhay, tandaan mo ito. Ito ay dahil hindi mo binenta ang iyong kaluluwa para lang kumita ka, para lang umangat ka sa buhay. Kasi kung gusto mo talagang agad magtagumpay sa buhay, kung gusto mo agad talagang yumaman, umasenso, anong kailangan mong gawin? Gumawa ka ng masama. The quickest way to have money, the quickest way to have power, the quickest way to be ahead of everybody is to cheat. Amen? Kung tapat ka, kung mabuti ka, tandaan niyo po ito, talagang mabagal ang pag-asenso mo sa buhay. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na ikaw ay nahuhuli, mabagal ang iyong pag-unlad, ang iyong pag-angat, ang tagumpay naman na tatanggapin mo, sobra-sobra at mananatili yan. Kung nagmamadali kang magtagumpay, ang tagumpay na iyong makakamtan, madali din mawawala. Pero kung mabagal, matagal ang iyong pagkamit sa iyong tagumpay, matagal din mawawala sa iyo yan. Mananatili ng matagal anuman ang iyong pagpapaguran kung ito ay galing sa iyong tapat at mabuting pinagpawisan. Amen? At tandaan niyo po mga kapatid, what is yours will find you. Napakaganda po nun. Kung ano talaga yung para sa iyo, hindi mo kailangan hanapin yan. Yan ang hahanap sa iyo. Kung talagang para sa iyo, gagawa at gagawa ng paraan, ng daan ang Diyos para mapasayo ang grasya na yan. Kung ano ang para sa iyo, hahanapin ka niyan. Hindi ka kailangan malungkot, hindi ka kailangan matakot. Ang kailangan mo lang gawin ay maging tapat, magsipag, at magtiwala. Amen? Sino po ba yung mga tinatawag nating tatlong hari? Sino po ba ang mga pantas na ating binasa sa Ebanghelyo? Sila po yung mga huling bisita ng ating Panginoon. Hindi niyo po ba napansin yon? Dumating na yung mga bisita ng ating Panginoon. Nauna na po dyan yung mga anghel. Hindi po ba? Pangalawa, yung mga pastol. Nandoon din po bisita ng ating mga Panginoon, yung mga hayop doon sa sabsaban. Ang tatlong hari, ang mga pantas, sila na po ang huling bisita ng ating Panginoon. Sino pong nadatnan nila doon sa sabsaban kung hindi si Maria at ang ating Panginoon? Huli sila. Pero hindi ibig sabihin, huli sila, bigo sila. At yan din ang pinapaalala sa iyo. Kung huli ka, huwag kang malulungkot. Kung huli ka, hindi naman ibig sabihin na bigo ka na. Alam ko po na ayaw natin sa mga huli at sa mga late. Ang tawag po natin dyan ay Filipino time. Ano po ang Filipino time? Yung pag sinabi mong 3 o'clock ang kasal, anong oras po darating? 4 o'clock. Yung sinabi mo na 11 o'clock ang binyag, darating na dun sa kainan, 12 o'clock. Meron kayong pinag-usapan ng kaibigan mo, magkikita kayo, alas 5 ng hapon, anong oras darating? Alas 7. Hindi po ba? Pag tinawagan mo naman, hinahanap mo, nasan ka na? Ano po yung sasagot? Malapit na. Pero tanong po, saan yung malapit? Nandun sa banyo, naliligo pa lang. Pag tatawagan mo ulit, anong sasabihin? Nandyan na. Nasaan po yung nandyan? Kalahati pa lang po nung daan. Hindi po ba? Pag po late ang isang tao, anong tingin natin sa kanya? Masama. Ang impression natin sa mga nahuhuli, irresponsable. Walang pakialam, walang respeto. Dahil kung talagang minamahal mo, ginagalang mo isang tao, tutuparin mo kung ano yung pinag-usapan yung oras kung kailan kayo magkikita. Pero inaanyayahan tayo ng Diyos. Huwag nating huhusgahan ang mga nahuhuli. My dear friends, we have to understand the late, those who are last. Unawain mo, bakit ba sila nahuhuli? May dahilan. Bakit nahuli sila? Kamukha po ng mga pantas. Kasalanan ba nila? Bakit nahuli sila?
Hindi. Kasi nga, nalilito sila, naliligaw sila, naghahanap sila ng daan para makita nila ang ating Panginoon. Anong nangyari sa kanila? Balikan niyo po ang Ebanghelyo. Di ba pinuntahan po nila si Haring Herodes? Nagtanong-tanong muna sila. At pagkatapos itong hari na pinagtanungan nila, ay may masamang balak pa sa ating Panginoon. It was not their fault why they were late. Something happened along the way. At ganyan din po sana maunawaan natin mga kapatid. Sa mga ibang tao, bakit nahuli sila? Bakit naghihirap sila? Dahil may pinagdadaanan sila. May nangyayari sa kanilang buhay na mahirap. Hindi mo kamuka. Nabuti ka pa. Mapalad ka. Pero hindi lahat ng mga tao ay merong grasya na tinanggap mo. Hindi namang kasalanan minsan ng ibang tao. Bakit sila ay nahuhuli? Bakit sila ay nahihirapan sa buhay? Meron lang talagang dahilan bakit nahuli sila. Halimbawa po, meron pong mga tao na hindi nakapag-aral. Bakit? Inuna nilang pinag-aral yung kanilang mga kapatid. Amen? Meron pong mga ibang tao, tignan nyo yung bahay nila, hindi ganong kagandahan. Bakit? Kasi inuna nila yung kanilang mga magulang, nagkasakit. Bago nila unahin, pagandahin yung kanilang mga tahanan, kailangan muna nilang bumili ng gamot. Kailangan muna nilang maghanap ng pera para sa pang-hospital ng kanilang mga minamahal na may sakit. Bakit meron mga ibang tao walang pera? Kahit na sila ay naka-abroad. Kasi inuuna nila palagi yung kanilang mga kapatid dito sa Pilipinas. Minsan nga, tapos na yung kanilang mga kapatid, pati po yung kanilang mga anak, yung kanilang mga pamangkin, yung kanilang mga apo, sila pa ang nagsusustento sa kanila. Kaya bakit hanggang ngayon hindi pa nakapag-asawa? Hanggang ngayon hindi nagkaroon ng anak, nahuli na sa buhay? Kasi meron silang ibang inuna sa kanilang buhay. Bakit nalilate sa buhay? Dahil ba irresponsable? Hindi po. Kabaliktaran nga Kaya nahuli kasi sobrang daming obligasyon na inuna, nahuli na ang kanyang sarili. Pag sinabi po nating Filipino time, ang madalas na impression natin, late, nahuhuli. Pero kung titingnan niyo po, tayo mga Pilipino, di po ba? Early bird talaga tayo. Yung mga magsasaka. Anong oras po silang pumupunta sa mga bukid? Hindi pa po lumilitaw ang araw, nasa bukid na sila. Tingnan niyo po mga mangingisda natin. Hating gabi pa lang, pumapalaot na sila. Yung pong mga ibang nagtatrabaho sa atin, 4:00 pa lang ng umaga, gising na. Kailangan na sumakay, magko-commute. Pero bakit nalilate? Kasalanan ba nila? Hindi, kasi sobrang traffic. Minsan nasisira pa yung mga tren natin. Kaya nga, kailangan nating unawain yung tao na nahuhuli. Tingnan mo, alamin mo yung buhay niyan. Baka kailangan muna niyang mamalengke, kailangan niyang magluto sa lahat ng nagtatrabaho sa bahay. Siyang naglalaba, napakarami niyang mga anak, meron siyang inaalagaan na magulang. Ang mga nahuhuli, ang mga late, mga kapatid, hindi naman talaga irresponsable. Sila yung mga taong punong-puno ng pagmamahal. Sila yung mga taong talaga nagbibigay sa kanilang sarili at hinuhuli nila ang kanilang sariling pangangailangan. Kaya nga kapatid, tayo po ay inaanyayahan. Sa susunod na meron kang makikilala na palaging late, tandaan mo, unawain mo siya. Dahil ang taong yan may pinagdadaanan. Alam niyo po ang mabuting balita, ito. Alam ng Diyos yan. Pero naghihintay ang Diyos sa mga nahuhuli. Kung nahuhuli ka sa buhay, yan ang mabuting balita sa iyo. Naghihintay ang Diyos sa iyo. Hindi siya aalis. Hindi niya tayo iiwan. Sabi nga po, di ba? It is better late than never. It is better late than never. So magandang tanong, saan ka ba nalilate, nahuhuli sa buhay? Late kang magbayad sa utang? Late ka sa pagbabago sa iyong buhay? Late ka ba sa pagpapakita ng pagmamahal sa iyong pamilya? Late ka ba sa pagbibigay ng magandang buhay sa iyong pamilya? O baka late ka sa pagpapatawad
sa mga taong nakasakit sa iyo. Saan ka ba nahuhuli ngayon? At kung nahuhuli ka man, tandaan mo ito, hindi pa huli ang lahat. Pag huli ka, di ibig sabihin tapos ng laban. Amen? Dahil ang buhay, hindi naman karera. Huwag mong iisipin na ang buhay ay karera. Hindi nasusukat ang buhay sa mga nauuna. Pwede ka pang humabol. Basta't ang mahalaga ay matagpuan mo ang Diyos. Tandaan niyo po, ang mga nahuhuli, silang nagdadala ng regalo. Yung mga nauna na dumating sa ating Panginoon, wala man dala eh. Hindi po ba? Yung mga pastol, anong dinala nila? Wala. Yung mga anghel, kumanta lang. Yung mga hayop, meron po ba silang binigay? Sino ang mga nagdadala ng regalo? Sinong nagdadala ng grasya? Yung mga huli. Kaya tandaan mo yan, kapatid. Kahit na huli ka, meron kang dinadalang grasya. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hinihintay ka ng Diyos. At pag natagpuan mo siya, mag-alay ka sa Kanya. Dahil ang balik naman ng Panginoon ay umaapaw na grasya. Kaya dito sa misang ito, hilingin po natin ang tatag, ang grasya ng lakas, ng loob, na huwag sumuko. Tandaan mo, kahit na nahuhuli ka, may grasya ka pa ring dinadala. Kaya purihin natin at pasalamatan ang Diyos na naghihintay at nagmamahal sa mga nahuhuli. Palakpakan po natin ang Diyos. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, mag-uli, humakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, nagmumulang naririto at naghukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng halimbawa ng mga pantas, magharap tayo ng ating mga handog at kahilingan sa Panginoon habang sinasabi natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, naway siyang manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig na panlahat ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang na namamatnubay sa mga taong tugon kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilalang rito, magtagumpay nawa sila sa paglalakap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Hesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang talang gumagabay sa iba,
tungo sa iyong nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Bago po ang pagpapatuloy ng ating misa, ako po ay muling nagpapasalamat sa lahat ng nagdo-donate at nagbibigay sa pamamagitan ng ating mga online banking at online GCash number. Wala po kaming hinihingi na donasyon sa inyo dahil ako po ay naniniwala doon sa turo ni San Pablo na kung ikaw ay magbibigay, dapat mula ito sa kagustuhan ng iyong puso. Wala po kaming pinipilit sa inyo. At wag din po kayong maniniwala sa mga nagte-text sa inyo, ginagamit ang aking pangalan na humihingi ako ng donasyon sa inyo. Dahil ang prinsipyo po na gusto kong ipairal ay dapat magmula talaga sa taos-puso na kagustuhan niyong tumulong. Because God loves a cheerful giver. Pag pinilit mo ang tao, hindi po yan ang kagustuhan ng Diyos. Mas natutuwa ang Diyos kung nagmumula galing sa iyong puso. Kung magkano ang gusto niyong ibigay, at yan po ang kinatutuwa ng inyong puso, that is more than enough. God blesses you for that. Meron po nagbibigay 10 piso. Meron po nagbibigay na 5 piso. Kung yun po ang nakakayanan at yun kinatutuwa ng tao, natutuwa po ang Diyos. Dahil meron pong tao na kayang magbigay ng 5,000 pesos, 10,000 pesos. Wala po sa kanya yon. Dahil higit pa po ang kanya natatanggap na bendisyon galing sa Diyos. So, wag po kayong maniniwala do sa mga nagte-text sa inyo na ako daw po yon, scam po yan. At wag niyo pong ibibigay ang inyong account number, yung mga password nyo, wag po. Kaya, mag-ingat po kayo at maraming salamat po muli sa inyong pagtulong, sa inyong pagbibigay. Naniniwala po ako na kayo ay bine-bless ng Diyos. Kaya kayo po ay tumutulong sa aming parokya at magtiwala po kayo na inyong mga binibigay ay binabahagi din po namin sa mga tunay na nangangailangan, lalong-lalo na sa ating mga scholar na pinag-aaral dito sa parokya. Once again, sa inyo pong lahat, maraming salamat po and God bless you more. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
tunghayan mo ang aming mga alay ng iyong sambayanan na hindi ginto, ira at insenso ang tinataglay, kung hindi nilalahad at inihahain at pinagsasaluhan si Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming salamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisa kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, kaisa ng apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayong ngayon ay magdasal sa panalangin iniwan sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga paghihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Lumuhod po tayo. Ipagdasal natin ang ating mga kapatid na may sakit. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ang panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, ipagdasal natin ang ating mga kapatid na may sakit. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo po sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo po sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo po sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo po sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo po sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy silang lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW. Dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay makapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang assignment po natin para po sa linggong ito
sa linggo ng Epipanya o tinatawag po nating 3 hari ay magbigay po kayo ng regalo. Hindi pa po tapos ang pagbibigay ng regalo. Pero kanino? Sa mga nahuhuli. Kayo po ay magbigay ng regalo sa mga nahuhuli sa buhay. Ang inyo pong regalo ay pagbibigay ng pag-asa sa kanila. And remember, my dear friends, that what you give goes back to you, multiplied. Hindi naman pag ikaw ay nagbigay ng isang tasa ng tubig, isang tasa din ng tubig ang babalik sa iyo. Di ba? Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung ikaw ay magbibigay ng isang tasa ng tubig, magbibigay ng tulong sa mga maliliit, sa mga dukha, ay pagpapalain ka niya ng sobra-sobra. Kaya, sino po ba yung mga tao sa inyong buhay na kung saan sila ay nahuhuli? Ngayon pong linggo, bigyan nyo naman sila ng regalo. Hindi pa po tapos ang Pasko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko niyo po ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa Kanyang dakilang kaliwanagan, ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa, pag-ibig, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo ay nagpakita ngayon bilang liwanag, nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang pagindapatin na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaghahanap na mga pantas na may talang nangunguna sa daan, hanggang matagpuan maligaya si Kristo, na liwanag buhat sa liwanag, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.